Isang araw sa Divisoria, Manila. Nananahimik ang mga residente at ang mga tindero dito nang sa isang iglap, ang mga tao na busy sa pang-araw-araw nilang buhay, kumakain, nagtitinda, biglang nagkagulo, biglang nagpapanik, at bigla na lang silang nagsisigawan. I could clearly remember this day kasi yung araw na to, kinukwento sa akin nung lolo ko kung ano yung nangyari dyan. Lahat kami nakatutok sa TV noon at ang dami nag-aabang ng pagbagsak ng building na ito sa Divisoria. Nakaabang yung mga tao dyan. Ang tanong ngayon, paano napunta sa sitwasyon na lahat ng tao, no, halos hindi makahinga sa pag-aabang at yung building nakaganon? Nako, makinig kayong mabuti. Ihanda nyo na yung mga pagkain ninyo, yung mga magluluto ng pancit canton na may itlog. Kumuha na kayo ng kape at pakinggan ninyo ang kwento ng Divisoria Building Collapse of 2024. Bago tayo magpatuloy, meron tayong 1,000 GCash giveaway. Mag-like, subscribe at notification bell lang kayo. At sagutin yung question of the day sa dulo ng video natin. I-announce ko rin yung May winner. Pasensya na po na delay tayo. Pero i-announce ko yung May winner natin sa dulo ng video na to. And promote ko lang din po yung aking TikTok and Instagram. Binibuild ko yan ngayon. So kung gusto nyo ma-update sa mga susunod na kwento, follow na lang kayo doon. Punta na tayo sa kwento natin ngayong araw. July 23, 2004. Almost 20 years ago. Doon nangyari ang pagbagsak na to. Yang building na nakikita nyo ngayon sa inyong mga screen ay tinatawag nila na Sai Building. Para sa kwento natin, pupunta tayo ngayon sa Divisoria. Padre Rada Street. Sure naman ako na marami sa inyo pupunta ng Divisoria para makamura sa mga bilihin. Lahat ng gusto mong bilhin, bibili mo ng murang-mura doon eh. Talagang siksika ng mga tao doon. Dahil lahat talaga ng mga nagtitinda, doon talaga ang puntahan. Diyan kasi sa Divisoria nakalagay yung building na pag-uusapan natin ngayong araw. So ito yung nangyari. Pumasok ang 10:30 ng umaga nang bigla na lang nakarinig ng malakas na tunog yung mga locals, yung mga tao sa paligid ng Sai Building. Ang sabi sa mga interview ng mga nakikita ko, no, para daw may sumabog na transformer. Alam mo naman tayo mga Pilipino, pag may narinig tayong tunog sa labas, di ba? Lalabas talaga tayong lahat. Titignan talaga natin kung ano yung nangyayari. And hindi mo rin naman sila masisisi. Although, talagang medyo meron tayo mga Pilipino. Nandun pa rin yung may danger ba? Di ba? Kailangan natin malaman, dapat ba natin iligtas yung mga sarili natin? So yung 10:30 na yan, nag-umpisa ang isang napakahabang araw diyan sa Padre Rada Street. So lumabas na yung mga tao, no? Yung katahimikan, nag-umpisa na maging gulo, usap-usapan, nandiyan na yung may mga camera na mga nagpupuntahan. So yun na, tingin sila lahat sa labas, ang dami na naka-isyoso. Pagsabog eh, nakita nila, no, na itong Sai Building nakatabingi na. Siyempre ikaw, makita ka ng ganun, hindi ka ba magpapanik? Hindi biro yan. Especially if nakatira ka o nagtatrabaho ka dun sa paligid na maaaring tamaan nung Sai Building. Nakatabingi eh. Nag-aantay yung mga tao buong araw na bumagsak yung building na yan para matapos na kung ano man yung stress na nararamdaman nila. Ngayon, syempre, yung iniisip nila dito, ano yung mga matatamaan, ano yung mga madidisgrasya kung sakali na bumagsak na itong building na to. Nakakatagdag pa sa stress kung makikita nyo kasi yung mga wire talagang kalat-kalat at alam mo na pag tinamaan yan, maaaring may mga sumabog, maaaring maapektuhan yung kuryente nung iba rin, di ba? Maraming mga poste ang posible na masira. Yung araw na yan, nung moment na yon, nag-aabang na sila. Alam mo yung sinasabi nila na halos na makapigil hininga yung eksena. Yun yung nangyari buong tanghali. Ito pa yung matindi dito, no? Which is magkakaroon ng conflict sa storya natin kasi yung building, 5 years old pa lang siya.
So, yung mga tao talaga, nagtatanong-tanong. Nakikita ko, nagiinuman yung tatay ko tsaka lolo ko nung gabi na umuwi yung lolo ko galing trabaho. Talagang pinag-iisipan nila, ano to, siguro hindi tinipid yung ganyan. Siguro hindi inayos. Siguro minadali. Uy, mga ganong usapan ng mga matatanda. Yun yung naririnig ko eh. Yun yung aalala ko. Pumunta tayo ngayon sa lolo ko. Napaka-clear sa akin ng kwento na to at naaalala ko pa yung kung ano yung nangyayari. Kasi ako po ay pinalaki ng aking lolo, no? Na Divisoria vendor. Ibig sabihin, every week, taga-Caloocan kasi ako. Pero every week, every Sunday, pumupunta ako doon para manghingi ng pera sa lolo ko, para bumisita. Umuwi naman yung lolo ko everyday, no? Pero pumupunta ako doon, nakikigulo lang ako. Nakikitakbo ako pag may mga huli, ganon. Hindi ko alam kung alam niyo mga ganong mga bagay. Pero every time nandun kasi ako, kaya familiar din ako sa lugar na yan, pumupunta ako sa Divisoria Mall para bumili ng, pasensya na, yung pirated CD ng PS1. Mahirap lang kasi kami. So, yung Divisoria Mall, if I'm not mistaken, matagal na rin kasi ako hindi nakakapunta doon, malapit lang siya dito sa building na to. Yung lolo ko naman, nasa Ilaya yung pwesto niya. So, kung makikita natin sa map, napakalapit lang talaga. Nilalakad lang, I think 15 to 20 minutes, nandun ka na. Personally naman, no, syempre wala ako doon. Pero ayon sa kwento ng lolo ko, talagang lahat daw, no, ng mga tindero sa Divisoria nanonood at nakikiusyoso. Ganun talaga tayong mga Pilipino eh. Kahit malayo yung pwesto, to the point na may mga nagagalit na daw ng mga pulis, mga, I think, MMDA. Yung iba daw hindi na nagtitinda para lang makiusyoso. Ngayon, nung nangyari yan, sabi ng lolo ko, ang dami na raw ng mga nagme-megaphone. No? Imagine niyo yung araw na yan. Ang dami nagme-megaphone. Sinasabihan yung mga vendor, lumayo po kayo dyan. Delikado po to. Wag na po tayong lumapit para makichismis dito. Delikado po. Ganon yung mga kwentuhan noon. Yung mga namimili rin, syempre, ang daming tao dun. Hindi ko alam kung anong araw to, pero pag weekend sa Divisoria, literal na nakaganon ka na dahil sa sobrang siksikan. Hindi ko alam kung anong araw siya, pero kung weekends to, nako, sobrang siksikan talaga dun. Ang sabi pa ng lolo ko na imposible daw na mapaalis nila lahat. Kasi by lunchtime, nagdadatingan na yung mga nagdadatingan na yung mga camera. Diba tayo, gustong-gusto natin pag may camera, makikikwento rin tayo. Ang sabi ng mga nasa loob, no, ayon sa mga interviews, yung 10:30 daw na yun, naramdaman nila na parang lumubog. Pagkatapos ng putok, lumubog daw yung building. Siyempre, mararamdaman mo naman yun kung nandun kayo. So, nagpanic silang lahat. Eto na, pumunta na tayo ng bandang tanghali. Yung mga pulis, alertado na, inalert na, alam na nila, pinaalis na yung mga tao, pati yung mga nagtatrabaho, lahat ng mga nasa kabilang mga building din. Kasi delikado, di ba, pag tumumba, baka maapektuhan, baka tumumba rin yung ibang building. So, hindi natin masabi. Pinaalis na sila, sinabihan pa sila na wag nang kunin yung mga gamit kasi delikado na talaga. To which, syempre, maraming mga nalulungkot din. Maraming mga pinaghirapan nilang mga gamit doon sa loob, di ba? At this point, wala na talaga silang magagawa kundi manood, maghintay na bumagsak yung building. By 3 PM daw, exage na yung pagkalin ng ganon. So, alam nila na at any point, tutumba na talaga siya. Alam mo na babagsak na. So, yung buong araw na stress, ng panic, iyakan, nahinto. Yung building na buong araw inantay bumagsak. Eto na. Bumagsak na siya sa eksenang to. Makikita mo na lahat ng worries ng mga tao nangyari. Yung wire, kung yung slow motion natin, may sumabog pa dun sa mga wire. Yung building sa tapat, tinamaan. Kawawa naman, nananahimik yung building sa tapat, diba? So, paano to nangyari? Ito na. Naalala niyo yung chismisan ng lolo ko at saka ng tatay ko. Nagkatotoo. Siyempre, after mangyari yan, hindi yung pwedeng ganun. Ang mga building, dapat yung structure niyan maayos, pinaplano. Kaya nga tayo nag-hire ng mga engineer, ng mga kung ano-ano, para to make sure na okay lahat, na walang madidisgrasya. Sinuri nila lahat ng pangyayari na yan, inimbestigahan nila, at kaya nalaman nila
Na kaya pala ganon, 5 years na building pa lang ha, yung mga materials daw, substandard. Hindi ko alam kung tinipid ba to, o niloko yung mga may-ari, pero substandard. Hindi rin daw na-supervise ng ayos yung construction. Wala ring proper monitoring at inspection yung design. Ang dami na matatawag nating red flag talaga, di ba? Ngayon dito nag-umpisa yung totoong gulo. Naalala ko rin sa TV to. Dun sa balita, ang dami na ng mga turuan. Si ganito kasi may kasalanan, si ganyan. Yung mga permit. Paano nakapasa? Si engineer ganito. Bakit ganyan? Hindi ko na alam kung ano nangyari sa kanila, pero ganun na. Naging multiverse of madness na yung turuan na yan. At ang daming nasilip na hindi dapat masilip. The good thing about this lang din naman is, syempre, naging conscious na rin yung mga tao sa paligid and to make sure na hindi na siya mangyayari. That's, I think, the only good thing that came out of this. Siguro, no, magsisilbing warning lang din tong kwento na to, especially sa mga nagtatayo ng mga bahay ngayon. Delikado kasi talaga, sayang lang yung pera ninyo kung hindi maaayos. Recently, I have learned na hindi lang pala ito yung mga pag-collapse na nangyari sa Pilipinas. Nalaman ko rin yung kwento of Ruby Tower. It's an entirely different story, pero tingnan natin sa mga susunod na araw. Ngayon, para sa ating question of the day, tatanungin ko kayo. May mga eksenang ganito rin ba kayo, no? Sa mga kapitbahay ninyo na talagang nanonood lahat ng kapitbahay? Talagang nag-aabang ko ano yung susunod na mangyayari. Ano nangyari doon sa inyo? Ikwento nyo sa ilalim. So, yun lamang po. Ito si Clara the Third. At ito ang aking kwento.